Mahina. Ang ating pong tagapagsalita ay ipinanganak sa barangay Nabalay, Banton, Romblon, Philippines. Sa lingkod ay hinubog ng ating Panginoon at inala sa iba't ibang lugar upang gamitin po niya sa iba't ibang gawain. Siya po ay nasa 34 years na paglilingkod, mga minamahal ng mga kapatid. Mga kapatid, ako po'y nagagalak na ipakilala ko sa ating kalagitnaan ang napakabait at lingkod ng Diyos, Pastor Danny Paderon Villegas. Our own lives that God is good
May sa your hand. Mayroon pa kayong ebidensya ng Diyos ay mabuti. Patayan pakitas ng kamay. Amen? Mga minamahal, mga kapatid, I have all kinds of proof that God is good. I cannot prove to you God exists, but I have proven to myself that God exists by what He has done in my life. Ang katotohanan at naunawaan natin ang tungkol sa katotohanan na ang pinakamataas na kapahayagan ng katotohanan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Sapagkat siya ang nagsabi sa John 14 verse 6, I am The way, the truth, and the life. and the life. We praise God. We have Jesus Christ, not only the way. We have the truth because we have Jesus Christ. And we have life. Ang katotohanan na kaya tayo buhay ngayon ay sapagkat si Jesus Christ ang dahilan. Lahat tayo, praise the Lord. Tayo ngayon ay nagkakasama-sama upang hindi lamang ating pasinayan at italaga ang isang bahay-sambahan na sa pamagitan ng patnubay ng Diyos, sa pagkilos niya sa mga puso ng mga tinawagan niya, ay hindi lamang sila nanalangin at dahilan sa kanilang pananampalataya ay umasang gagamit ang Diyos ng mga taong matatapos ang bahay-sambahan na dito'y katatagpuin siya tuwing panahon ng pagsamba upang mapakinggan natin ang kanyang mga kalooban. Amen? Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Dakila namin Diyos. Narito po kami na inyong mga anak. Amin ngayong pag-aaralan ng inyong mga salita. Mangusap po kayo sa amin. Iyan na po ninyo ang aming mga kalooban. Magkaroon kami ng kaligayahan sa patnubay ng Banal na Espiritu. Amin pong tatangkapin may katuwaan ang mga katotohanan tungkol sa inyo at sa inyong mga kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Our subject, our topic, reflecting Christ. Aking tinitingnan kung ano sa Tagalog, reflecting Christ. Sinasalaminan si Kristo. Nehemiah 2, verses 1 and 2. Sabi doon na rin, came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him, that I took the wine and gave it to the king. Now I had never been sad in his presence before. Therefore the king said to me, why is your face sad, since you are not sick? This is nothing but sorrow of heart. Binabanggit ng chapter 1 verse 11 na si Nehemiah ay siya pong cupbearer. Ano yung cupbearer? Nagdadala ng yung kuba ng hari. And it was a very critical and intimate position. Hindi ito basta madali. Ingatan ni Nehemiah ang buhay ng hari. Sapagkat siya ang unang titikim ng pagkain bago ibigay doon sa hari. Na kung yun ay may lason, at sino ang unang malalason? Siyempre siya. At dahilan dyan, the king like him. Gustong-gusto ni ng hari si Nehemiah. Ating papapansin. Ang dami! Sabi ko nga, baliin yung sila. Baliin yung sila para... Ay, ang dami oh! Hindi, dapat ang senior citizen ay nasa una. Ayaw. Pero mga senior citizen, mapagbigay. Ang dami. Baba na kayo nini mo sa Manilom.
Kapalit lang yung kasundo-kasundo. Hindi na yung sa Manilong. Huwag kayong masira yung Uy! Wow. Welcome ha. Kayo lang mag-isa. Hindi nyo isa naman sila. Hindi, may reunion ako eh. May reunion ako ng umi. Kaya ako yung umuwi. Nasa 10-10. Pasok tayo. Mer, yung mic ko na wireless. Yung mic na wireless. Yung wireless. Pwede change yun. Maraming salamat Panginoon sa hapon ito. Salamat po kasi po Panginoon kami ang Espiritu sa buong maghapon na ang gagawin ka sa pangalan ng Jesus. Amen. Mga cameraman ay hindi kasama. Punta po kayo dito at nang kayo ay makita sa picture. Yung tabling. Kaway. Si tatay, wala. Si Flor. Picture rin akin. Si Flor. Oh, picture na tayo ha. Hindi pa dito sa una yung senior citizen. Yun talaga ang kuha. Okay, mga kapatid, ang tingin po muna dito kay Sir. Pangalawa sa atin pong Compass of Hope. Yung media team po ng district po. Okay po. Nandito pa ang ating media team. Kaya ayun po ang ating po. Kamay, taas ang kamay. Isa pa. Mga kapatid, taas ang kamay. Ito, yung isa pa, yung isa pa. Yan. Sunod-sunurin mo eh. 1, 2, 3. Hangar! Video na pala yan eh. Nasa taas pa eh. Professional po tayo, professional. Pasok na po mga kapatid, pasok na. Kailan balik nyo? Lunes? Ba't ba? Tapusin mo na yung... Ba't banis na yan? Tayo po ngayon ay
cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us bring the praise not only for Christ. Let us those who've gone before us, let us leave the ones behind us. Let their intention faithfulness, this love through God be ours. All may all the kindness find us faithful. We have heard the word of ocean, loud and great. May our footprints that we leave be left to believe, and the lives we live inspire them to obey. All may all the fall behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, may the place that hangs forever and the rivers recall the light that wisdom to the glory each must find. All may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion, may the footprints that we lead us to believe, that the lives of weakness find us to obey. All may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the ways. May the footprints that we lead us to believe, that the lives of weak inspire us to obey. All may all who come behind us find us Upang nagugutom at nauuhaw dahil sila'y sabik na makinig sa magandang balita. Hindi nila lisan ang pagod kahit sa bundok sila umuwi pagkatapos ng pagpupulong. Lumipas ang isang buwan, same year, 1955, nagtakda si Lolo Castillo ng bautismo. January 6, 1956, ang bilang na nabautismohan ni Pastor Arevalo at Pastor Martin ay 27 or 27. Matapos ang bautismo, itinatag agad ni Lolo Castillo ang iglesia at naglagay ng mga opisyales. Inisip ni Lolo Castillo kung saan sila magdaraos ng pagsamba kung araw ng Sabado, gabi ng Miyerkules at Biyernes. Agad nag-usap ang buong kaanib kasama si Lolo Castillo kung saan lugar magtatayo ng bahay-sambahan. At napagkasundo ang sa ilalim at tayo. Si Lolo Castillo ay nagbigay ng yero na pambubong at ang pasamantalang ningning ay surila. Masaya at sama-sama gumawa ang magkakapatiran hanggang sa matapos ito. Sa unang araw ng Sabado ng pagsamba, masaya-masaya ang buong kapatiran. Walang umuwi ng tanghali o umuwi dahil nagbabaon ng lahat at doon sama-sama kumain ng tanghalian. Nakakatuwa dahil kung anong dami ng umaga, ganun din sa hapon. Yun ang naging buhay nila nung sa ilaya pa sumisimba lahat. At kapag Biyernes ng hapon, isang oras bago lumubog ang araw, nandun na sila sa ilaya upang doon na sila mag-sundown worship bilang pagsalubong sa banal na araw. Kasama nila si Lolo Castillo at John ang pinamulat sa kanila bilang mga mananampalataya. Kapag uwian sa gabi, matatanaw ang mga ilaw sa bundok at sa ulatan. Tanda na uwian na ang mga anak ng Diyos galing sa pagsamba sa
pinagpapala ng Panginoon. Hindi malilimutan ng mga kapatiran ang programa ng livelihood ay nagpanukala magtanim ng Singapore sa lupa ng mga kababaer. Masaya ng magkakapatid ang umahon mula sa pagkakaingin hanggang pagkama sa Singapuran kahit minsan maputik ang daan at madulas. Lumipas ang 1 taon, hinukay ang Singapore na umani ng higit sa 100 sako. Hindi ko po alam kung naulit pa itong pangyayari. 100 sako. Palibasa, mura pa noon ang presyo ng Singapore. Kaya nagkapera lang ito ng higit na 22,000 pesos o 2,000 piso. Ito po ay nilaan sa pagpapaayos ng simbahan. Patuloy na lumipas sa maraming panahon. Marami na sa mga kaanib ang umiidad at nagkaedad at hindi nila kaya maglakad ng malayo. Kung kaya't muling nagplano ang iglesia na gumawa ng simbahan dito na sa baba sa Kalima. At yun po ay naano sa may senior building. Pero hindi sapat ang pondo ng iglesia para makapagpatayo ng malaking simbahan. Kung kaya't gumawa na lang ng pansamantalang simbahan kawain ng plywood ang dingding. So ito po yun. Ito po ay natapos din sa pagtutulungan ng mga kaanib. Masaya ang naglilingkod ang buong iglesia at patuloy na nadaragdagan ng pila ng mga kaanib. Pagaman ang ilan ay nawala o nababawasan ng miyembro, ilang taon din na nagamit ang nasabing pansamantalang simbahan. Patuloy na lumalago ang iglesia at sumisikip sa loob kapag araw ng Sabado, lalo na kapag may mga bisita. Muling nagpanukala ang iglesia na bumili ng lote na mapagtatayuan ng maayos at malaking simbahan. At yun po ay dito na. Hindi ganun kadali ang magplano at magbayad ng lote agad. Dahil malaking halaga rin, kaya ilang taon pa rin bago nagsimula na pagpapatayo itong simbahan ito. Taong 2013, buwan ng January, isinagawa ang groundbreaking at ang naging tagapagsalita ay si Pastor Danik Becas tulad ng kanyang nabanggit kanina. Kasama na naging witness si Pastor King Rualio sa groundbreaking. At simula noon, sinimula na paggawa ng simbahan. Nagkaroon ng pledges ng bawat pamilya. Tunay na napakabuti ng Panginoon sapagkat patuloy na dumarating ang mga pagpapala mula sa mga kapatiran na nasa iba't ibang lugar at mga kaibigan na nagiging dahilan na patuloy na pagtatrabaho dito sa simbahan. Taong 2016 to 2016, pagamat hindi pa tapos, dito na sumisimba ang mga kaanib habang patuloy na ginagawa. Hanggang ngayon, meron pa rin mga bukas palad na tumutulong sa kakulangan ng ibang kailangan ng simbahan, kagaya ng ating anti-room. At sa ninyo pong nakikita sa kapaligiran at sa itsura ng ating simbahan ngayon, masasabi natin napakalaki ng pagunlad. Unang-una ay papuri sa Panginoon at sa mga kapatid at mga kaibigan na nagbigay ng tulong. Purihin ang Panginoon na sa kasalukuyan masaya at komportable ang mga kapatiran na sumisimba sa bagong simbahan. Ako po'y nangalap ng mga pictures, pero kaunti lang po yung nakapag-provide. Kaya ang mapapanood po din yung video presentation ay kaunti po yung mga nakaraan. At mas marami po ay yung sa kasalukuyan. Para po sa ating mga bisita, tunghayan po natin ang mga kaganapan at ang development at pagunlad na nangyari sa Kalima Seventh-day Adventist Church.